Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jericho Tungake, shoutout kay Lisa Paulite, shoutout kay Rico Der, shoutout kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagong yugto ni Daryl ay sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Naglakad na nga si Daryl papalabas ng pagsisinay. Medyo mahaba pa ang araw. Maaari pa akong makapaglinang ng aking spiritual na lakas sa waterfalls. Tama, hindi mapapansin nila Master Ken na wala ako sa lugar ng pagsisinay ng mga elf dahil mamaya pa matatapos sila Miss Lin. Pupunta ako sa waterfall ngayon. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. Habang si Daryl ay naglalakad patungo sa waterfalls. Kailangan niya dumaan sa palasyo ng mga elf, dahil ito lang ang alam niyang daan para makarating sa waterfalls. Nagulat si Daryl na may isang elf na nakaabang sa kanya. Ginoong sigaw na may saya nang makita ito. Nako, si Miss Yui, bakit siya nandito? Kumamo ng ulo si Daryl at ngumiti. Ikaw pala Miss Yui, bakit ka nasa labas? Tanong ni Daryl nang nakangiti. Ginoong Vin, nais ko sana bumisita sa lugar ng pagsisinay dahil wala naman akong ginagawa sa loob ng palasyo, at si Master Ken naman ay abala sa kanyang mga tanim na halaman. Wala naman ako alam sa paghalaman, sabing nakangiti ni Yui. Bakit Miss Yui, ano ba dapat ang gagawin mo sa lugar ng pagsisinay? Hehe, wala Ginoong Vin. Nais ko lang matiyak na okay ka lang, at gusto ko din makita kung paano magturo si Ginang Lin. Masayang sabi ni Yui kay Daryl. Ganun pala Miss Yui, sabay tawa ni Daryl. Oo nga pala Ginoong Vin, bakit parang ang aga niyong natapos ni Miss Lin sa inyong pagsisinay, at nasaan si Miss Lin, tanong ni Yui kay Daryl. Nako, oo nga, masyado pang maaga talaga para matapos ang aming pagsisinay. Hindi ko naman pwede sabihin kay Miss Yui kung ano ba talaga ang nangyari kanina sa lugar ng pagsisinay. Miss Yui, ilang pagsisinay lang naman ang tinuro sa akin ni Miss Lin, kaya maaga ako natapos. At si Miss Lin naman ay tumuloy sa kanyang pagsisinay kasama ang ibang mag-aaral. Gusto umiyak ni Daryl dahil nakasalubong pa niya si Yui. Sayang ang oras na sana ngayon ay nakarating na ako sa waterfalls para maglinang. Sa isip ni Daryl, hindi naman sagabal si Yui sa kanya, dahil ang taglay na kabaitan nito sa kanya ay walang kapantay. Tuldok, Ginoong Vin, may gagawin ka pa ba? Tanong ni Yui kay Daryl. Ngumiti si Daryl kay Yui at sinabi, Miss Yui, gusto ko sana magpahinga na muna sa aking kubo. Kahit na ilan lang ang kasanayan na tinuro sa akin ni Miss Lin, ako ay nakaramdam ng pagod. Ganon ba Ginoong Vin? Sayang, gusto ko sana ipakita sa iyo ang aking kasanayan bilang isang elf. Napatingin si Daryl at napaisip. Kasanayan ni Miss Yui. Sa labas ng palasyo, mukhang mali ako nang iniisip sa kanya, na ang kasanayan niya ay para lang makapaglinas ng mabilis ng isang malaking palasyo. Oo, sa isip ni Daryl, ang tinutukoy ni Yui sa kanya nakaraan ay kasanayan sa paglilinis. Nagulat at ngumiti si Daryl. Pwede ko bang malaman kung anong kasanayan ang taglay ng isang elf na tulad mo Miss Yui? Sinabi mo sa akin nakaraan. Ikaw lang ang nakakagawa nito. Naalala ko, sabi mo sa akin, walang sino man elf ang nagtangka na aralin ang kasanayan mo taglay. Ngumiti si Yui at sinabi. Kaso sabi mo Ginoong Vin ay pagod ka na at gusto mo magpahinga. Nakakahiya naman ipilit na turuan kita. Kumamo ng ulo si Daryl na nakangiti. Miss Yui, medyo napagod lang ako, pero habang tayo ay nag-uusap para bang nakapagpahinga na din ako. Maaari mo bang ituro sa akin ang iyong kasanayan? Nag-isip saglit si Yui at sinabi, sige Ginoong Vin. Ituturo ko sa iyo ngayon. Ngunit wala tayong lugar na pwede makapagsanay. Hindi naman tayo pwede sa loob ng palasyo.
Mararamdaman ni Master Ken ang iyong spiritual na lakas, sabi ni Daryl kay Yui. Tama ka nga Ginoong Vin, baka tayo ay makastorbo kay Master Ken. Biglang naisip ni Daryl na ipaalam kay Yui ang lugar na kanyang natuntun. At ito ay ang lugar ng waterfalls na talagang makakapag-focus ka sa pagsesenay, dahil ang lugar kung saan ang waterfalls ay naroon. Tahimik ito at napakaganda. Ngunit sa isip ni Daryl kapag pinaalam niya ito kay Yui, ay baka ipaalam din ni Yui ito sa iba. Lalo na kay Lin. Alam naman ni Daryl na malapit ang dalawa. Baka kapag naglilinang si Daryl ng kanyang spiritual na lakas sa waterfalls ay hindi sadyang tumungo si Lin sa lugar na iyon. Habang nag-iisip si Daryl, Ginoong Vin, saan kaya tayo pwede magsanay? Ngumiti si Daryl. Miss Yui, pwede ba ako humingi ng favor? May gusto sana ako sabihin at ipaalam sa'yo. Pero sana ay sa ating dalawa lamang ito. Okay lang ba Miss Yui? Tanong na nakangiti ni Daryl. Nagulat si Yui sa kanyang narinig. Ano ang gusto sabihin ni Ginoong Vin sa akin at gusto pa niya na kami lang dalawa ang makaalam nito? Ngumiti si Yui at sinabi kay Daryl. Ano ba yon Ginoong Vin, at para bang napaka-importante nito sa'yo na wala dapat makaalam na iba? Ngumiti si Daryl at sinabi. Mangako ka muna sa akin Miss Yui bago ko sabihin sa'yo. Nag-isip saglit si Yui at sinabi. Sige na Ginoong Vin, ako ay nangangako sa ngalan ng ninuno naming mga elf, na sa atin lang ang aking malalaman at wala akong ibang pagsasabihan. Kumuha ng tinek si Yui sa puno at tinusok ito sa kanyang daliri at agad-agad lubas ang mahinang dugo sa kanyang daliri. Nagulat si Daryl sa kanyang nakita. Miss Yui, bakit mo tinusok ang iyong daliri? Gulat na tanong ni Daryl. Oo, si Yui ay gumawa ng isang nakakagulat na paraan na sa paningin ni Daryl ay ito ay bihira. Ginawa ni Yui ito para ipakita ang kanyang pagsumpa sa kanyang pangako. Ito ay gawain ng mga elf kapag ito ay nangangako. Ngumiti si Yui at sinabi kay Daryl. Huwag ka mag-alala Ginoong Vin. Ganto talaga kami mga elf. Kapag kami ay sumumpa sa aming pangako, kailangan namin tusukin ang aming daliri upang lumabas ang dugo. Para ipakita ang aming katapatan. Ngiting sabi ni Yui kay Daryl. Naku, ganun pala ang paraan ng mga elf. Ano nga ba ang sasabihin mo Ginoong Vin? Ngumiti si Daryl at sinabi. Miss Yui, noong unang araw ko dito sa lugar nyo, ako ay naglakad-lakad. Naalala mo ba nung nakita mo si Miss Lin na pumasok sa masukal na daymuhan? Yun ang araw na ako ay nag-ikot-ikot sa inyong nasasakupan. Dahil sa aking pag-iikot at paglalakad, nakakita ako ng isang lugar na sobrang ganda at tahimik. Tahimik at maganda. Tanong ni Yui, saan lugar ito? Ngumiti si Daryl kay Yui ay sinabi, okay, tama ka Miss Yui. Ang lugar na iyon ay napakaganda at ito ay may waterfalls. Saan yun, sabi ni Yui. Dito na ako lumaki at wala pa akong natatagpuan na waterfalls dito sa aming lugar. Talaga ba Miss Yui? Mukhang ang waterfalls na iyon ay ito lang magkaroon. Sabi ni Yui kay Daryl. Maaari mo ba sakin ituro kung saan iyon Ginoong Vin? Nakangiti si Yui. Oo naman Miss Yui. Halika na tayo na at pumunta na doon. Siguradong matutuwa ka sa lugar na iyon, sabi ni Daryl kay Yui. Naglakad ang dalawa. Dadaan ang dalawa sa masukal na damuhan. Bakit tayo papasok sa masukal na damuhan na iyan? Tanong ni Yui kay Daryl. Miss Yui, dito tayo dadaan para makarating sa lugar na aking tinutukoy. Kaya pala hindi namin alam ang lugar na iyon dahil, simula bata pa kami ni Miss Lin ay hindi kami nagtangka na dumaan sa masukal na damuhan na ito. Dahil sabi sa amin ng matatandang elf kapag ikaw ay pumasok sa masukal na damuhan na ito ikaw ay mahihirapan ng makalabas. Nagulat si Daryl sa kanyang narinig. Bakit daw Miss Yui? Ano daw meron sa masukal na damuhan na ito? Bakit ako ay nakabalik nung ako ay dumaan dito? Sabi ng matatanda, may isang babaeng elf daw ang nawala sa masukal na lugar na ito, at ang babae na daw na iyon ay ang kumukwasa. Mga dumadaan dito. Nako Miss Yui, hehe, baka katangisip lamang iyon dahil ako ay nakabalik sa palasyo. Ngumiti si Yui at sinabi, baka nga Ginoong Vin. Halika na, pasukin na natin ang masukal na damuhan na iyan. Naglakad ang dalawa at pumasok sa masukal na damuhan, habang naglalakad ang dalawa. Iniisip pero ni Daryl ang sinabi ni Yui sa kanya, na kung bakit walang nagtatangka na pasukin ang masukal na damuhan na ito. Hindi pwedeng katang-isip lamang ito. Sadyang may mahiwaga sa masukal na damuhan na ito. Sa kanyang pag-iisip,
Bigla din siyang napangiti. Sa bagay kung ganon ang kanilang paniniwala, totoo ngang ligtas ako maglinang ng aking spiritual na lakas sa lugar kung saan may waterfalls. Dahil walang ibang pwedeng daanan papunta doon kung hindi dito lamang. Na kahit ang anak ni Master Ken na babae ay hindi susubok na dumaan dito. Masayang sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, sa nasasakupan ng mga elf, si Charlie ay sobrang galit peren ang nararamdaman nito para kay Daryl. Ang Vin na iyon masyado siyang tukso. Alam ko kanina ay sadyang niyang sinabi ang mga salita na iyon para ako ay inisin. Hindi ko talaga papalagpasin ang Vin na iyon hanggat ito ay hindi mapapaalis sa lugar namin mga elf. Hindi ko ito pwede saktan dahil malalagot nga ako kay Master Ken, dahil isa itong bisita ng matandang master. Kailangan ko mag-isip ng ibang paraan para malagay sa kapahamakan ang lalaki na iyon, na hindi ako ang paghihinalaan. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Habang sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang matandang babaeng elf. Ito ay isang mangkukulamti, isang matanda babae na may kasanayan para makagawa ng isang gamot. Matandang Loss, kayo pala. Nakasimamgat ang matandang babaeng elf na ito kay Charlie. Ano ang ginagawa mo sa lugar ko? Wala akong pinahihintulutan na ibang makapasok dito, ang Master Ken lang ang pwede makapasok sa aking lugar, sabi ni matandang Loss. Naku, lugar na pala ito ng mga alchemist at si matandang Loss pa talaga ang aking nakasalubong. Oo, dahil sa malalim na pag-iisip ni Charlie at siya ay naglakad-lakad, hindi niya namalayan na sa lugar na pala siya ng mga mangkukulam na elf. Medyo natakot si Charlie sa sinabi ni matandang Loss. Pagpasensyahan mo na ako matandang Loss. May iniisip lang ako ng iilang mga bagay kaya ang aking isip ay wala habang ako ay naglalakad. Hindi ko sadyang na makarating dito. Kung ganun mabilis kang umalis sa lugar na ito, sigaw ni matanda Loss. Agad-agad na umalis si Charlie sa lugar ng mga mangkukulam. Naku, muntik na ako dun. Akala ko katapusan ko na bulong ni Charlie sa kanyang isip. Dahil simula bata pa sila ang lugar ng mga mangkukulam na elf ay talagang kinakatakutan. Sa pagbilis ng tibok ng puso ni Charlie dahil sa takot, bigla siyang napaisip. Oo nga pala, ang mga mangkukulam na mga elf ay may kakayahan makagawa ng isang lason, na pwede gamitin sa isang uri ng tao at iba pang elemento na narito, para ito ay mapahamak. Biglang nakaisip ng masamang gawain si Charlie. Tama, kailangan ko makakuha ng gamot na iyon. Baka ito na ang paraan para mawala na sa lugar namin ang lalaking Vin na iyon. Nakangiting sabi ni Charlie. Mamayang gabi ako ay babalik dito at tatanggo ako sa lugar kung saan sila gumagawa ng mga gamot. Ito na ang katapusan mo, Vin. Malas mo lang ako ay iyong kinalaban. Kabilang panig, sa lumang temple ng mga demonyo, sila Dax at Chester ay naglakad-lakad. Dahil ang kanilang lakas at pagkagutom ay nabawi nila dahil sa pagkain ng mahiwagang kabute. Kapatid Chester, sa tingin mo ba? Talagang may makukuha tayong pambihirang kayamanan dito sa loob ng lumang temple na ito. Na pwede natin mapakinabangan sa hinaharap para labanan ang hari ng mga demonyo. Ngumiti si Chester kay Dax. Oo kapatid Dax, malakas ang aking pakiramdam, may mahiwagang bagay tayo makukuha dito. Dahil sa isip ni Chester, sigurado siya na may mahiwagang bagay dito, sapagkat alam niya ang lumabas sa katawan ng higanteng ahas na babae na kanilang nakalaban ay may lumabas na isang bagay at tiyak niya ito ay may hiwaga at hindi lang ito ang pwede pa nilang makuha. Habang naglalakad ang dalawa, nakakita sila ng isang lugar. Kapatid Chester, pumasok tayo doon. Saglit lang kapatid Dax, hindi tayo basta-basta pwede pumasok. Naalala mo ba yung babaeng ahas kahapon? Ganyan lugar din kung saan natin siya nakita at dahil doon tayo ay muntik nang mapunta sa kapahamakan. Dahan-dahan natin silipin muna kapatid Dax. Halika, magdahan-dahan ka. Nagulat si Chester sa kanyang nakita. Ano itong lugar na ito? Isang lugar na umuulan. Bakit sa lugar lang na ito ay parang umuulan? At bakit naulan dito? Gulat at nahiwagan si Chester sa kanyang nakikita. Nagulat din si Dax, tama ka nga brother Chester. Sa loob ng lumang temple na ito ay umuulan. Kailangan na ata natin bumalik kapatid Chester. Mukhang mapanganib sa lugar na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!